Kailangang maintindihan nyo muna ang logic ng mundong ito. Sa Earth, sadyang mahihina at maliliit ang mga tao dahil sa sobrang pag-unlad ng teknolohiya, hindi na kailangan ng physical activity kaya lumiit ang mga kalamnan natin. Pero sa totoo lang, hindi naman nalalayo ang mga Latnian sa mga tao sa Earth, pareho lang ang kanilang natural na pangangatawan. Ang pinagkaiba lang, mas ginagamit ng mga Latnians ang kanilang katawan dahil sa bagsik ng kanilang kapaligiran. Pero kahit pa magpakapagod ang isang Latnian sa training at i-push ang kanilang katawan sa limitasyon, hanggang level 15 lang ang pinakamataas na mararating nila gamit ang purong lakas ng katawan. Dito na pumapasok ang apat na pangunahing enerhiya sa Latna. Dahil sa dami ng klase ng monsters, nagiging walang kwenta ang level 15 kung physical training lang ang aasahan. Para lumampas sa limitasyong ito, kailangan gamitin ang apat na major energies. Una, ang aura. Ito yung enerhiya na ginagamit para sa physical strength and destruction. Kumbaga, ito yung pampalakas ng physical damage kapag may Lom-Andi sa shota mo. Pangalawa, ang mana. Para naman to sa mga feeling maging Harry Potter. Dito pumapasok yung mga magic spells at kung ano-ano pang kalandian na ginagawa mo. Pangatlo, ang force. Para sa mga mahilig sa kuryente at attraction para sa crush mo. Ito yung ginagamit para sa bilis at pagkontrol para mapasagot muna ang nililigawan mo. At pang-apat, ang prana. Ito naman ang ginagamit para sa healing galing. Importante to para sa restoration at protection para makamove on ka na sa ex mo. Ang mga hunters ay nagsasanay sa apat na enerhiyang ito para malampasan ang kanilang physical limits at mapataas ang kanilang levels. Ito ang sikreto kung bakit nakakapatay sila ng mga monsters na di hamak na mas malaki sa kanila. Pero ang tanong, paano na lang kung hindi mo kayang gamitin ang kahit isa sa apat na enerhiyang ito? Dito na nga pinakilala ang Handcuffs of Sealing, isang magical instrument na kapag suot mo, kayang pigilan ang paggamit ng apat na major energies. Nagbabago pa ang kulay nito habang active ito. Habang kaharap ng presong ito ang isang Killer Bee level 36, at kahit pa sabihing Swordmaster level 45 ang preso, wala siyang laban dahil may pumipigil sa kanyang kapangyarihan. Dito na ipinaliwanag ng narrator na kapag hindi mo magamit ang apat na major energies, ang level ng isang hunter ay nagiging isang walang kwentang numero na lang. Magmumukha ka lang pagkain sa harap ng mga monsters. Pero syempre, may exemption sa panuntunang ito. Eksaktong na sanang papatayin ng Killer Bee ang preso nang biglang may isang tauhan na sumaklolo. Isang matinding pagsabog ang naganap na agad na ikinamatay ng halimaw. Nagulat ang preso dahil alam niyang ang mga Killer Bee ay kilalang may matitigas na balat pero ang isang ito ay sumabog na parang binomba. Lalo siyang nagtaka nang mapansin niyang isang ordinaryong kitchen knife lang ang ginamit ng tauhang tumulong sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ibinato lang ang kutsilyo at napatay na ang halimaw, lalo na't nakasuot din ito ng handcuffs at hindi makagamit ng aura. Alam niyang isang Valtaran ang kaharap niya, pero tinanong pa rin niya ang sarili kung posible ba talaga ang ganoong klaseng lakas. Ayon sa narrator, 5 linggo na ang nakakalipas simula nang magsimula ang sentensya ni Hanbin sa loob ng Crater Prison. Habang nangyayari ang lahat, kahit wala ang malaking espada ni Hanbin, hindi na rin masama ang sitwasyon niya ngayon. Nanambalik ang mga alaala niya noong nasa Rock Mountain, mas madali raw niyang nakokontrol ang lakas niya gamit ang maliliit na gamit para hindi agad mapatay ang mga monsters. Ginagawa niya to para tulungang mag-level up si Lucian, at dahil sa pagtamba sa Killer Bee, isipin nyo, naging level 35 Swordmaster agad ang binata nang hindi man lang pinagpapawisan. Dito sa part na to, makikita natin yung guard na may bitbit na sako ng magic stones. Sapat na raw to para mabawasan ng 2 buwan ng sentensya nila, pero ang bida natin, sobrang galante, hinati niya yung kalahati para kay Lucian kaya tig-1 buwan ang kinalta sa parusa nilang dalawa. Dito nyo mapapansin na gulat ang ibang mga preso. Nahirap silang bawasan kahit 1 araw lang yung sentensya nila, tapos itong dalawa, 1 buwan agad ang kinaltas. Kasabay nito, humiling pa si Hanbin sa guard ng 1 pirasong tinapay at 8 piraso ng kitchen knives. Nagtaka si Lucian kung bakit kutsilyo sa kusina ang trip niyang gamitin kaysa sa mga totoong sandata, pero ang logic ni Hanbin, mabilis lang din naman masira ang mga sandata sa tuwing iwinawas-iwas niya, kaya hindi na kailangang mag-aksaya pa ng pera. Dito nyo makikita na nahihiya na si Lucian kasi siya pa ang may maayos na weapon samantalang nakatayo lang naman siya sa likod ni Hanbin sa buong duration ng hunt. 5 linggo na silang dahan-daang bumababa sa bawat floor para lang mag-collect ng magic stones. Sa totoo lang, mas mabilis sana kung mag-isa lang siyang bababa sa lower levels para itumba mga high-leveled monsters, pero hindi niya pwedeng iwan si Lucian dahil kailangan niya itong tulungang mag-level up para makakuha siya ng impormasyon kapag nakipag-negotiate na siya sa Goddess balang araw. Desidido si Hanbin na isama si Lucian sa pagtakas, pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin nung kinausap ni Lucian ang guard. Imbes na bawasan ang sentensya niya, ipinagpalit ng binata ang share niya para sa 100 ng tinapay. Dito nanlaki ang mata ni Hanbin nung makita niyang ipinamigay ni Lucian ang lahat ng tinapay sa mga kapwa nila preso. Dito niyo makikita ang puso ni Lucian, imbes na unahin ang sariling kalayaan, mas pinili pa nitong magpakain ng ibang tao. Kahit galit si Hanbin, paninindigan ni Lucian na gusto niyang maging isang hero at hindi niya kayang baliwalain ang mga nagdurusa. Habang nagtatalo ang dalawa, biglang napatigil ang lahat nung dumating ang judge ng
Administrator Prison. Pagkababa pa lang nito, kaagad sinabihan ng lugar na napakabaho. Subalit sa gitna ng tensyon, may isang matandang preso na buong tapang na lumapit habang pinipigilan ng mga guard. Nagmamakaawa yung matanda na makita man lang ang pamilya niya kahit isang beses. Dito ipinaliwanag ng guard na isa lang itong magsasaka na hindi nakabayad ng utang kaya nasentensyahan ng 15 years at wala rin itong kahit anong hunter experience. Malamig na sumagot yung judge na kung gusto raw makita ng matanda ang pamilya niya, dapat magsumikap itong pumatay ng mga monster. Pero nung nalaman ng judge na naputulan na pala ng binti yung matanda 3 buwan na ang nakalipas at hindi na makakakuha ng magic stones, dito nyo makikita kung gaano kasama yung ugali niya. Sabi niya, dapat pa rin daw itong bigyan ng pagkakataon pero ang utos niya, itapon na lang yung matanda sa dungeon para mamatay. Gulat at takot yung rumesponde sa mukha ng preso habang pilit siyang hinihila ng mga guard. Sinabihan pa ng judge yung warden na dapat ang alisin yung mga presong hindi nagbibigay ng pera sa kanila dahil may specific na preso raw siyang hinahanap doon. Makikita nyo yung kawawang matanda na humihingi ng tulong sa mga kaibigan niya pero tila walang nakakarinig dahil wala rin silang magawa. Pero bago pa makapasok sa dungeon, biglang hinerongan ni na Hanbin at Lucian yung entrance. Dito na nagkaroon ng matinding tensyon. Sasama raw sila sa pagpasok kasama yung matanda. Sumingit naman si Lucian at kunwaring tumawa, sabay sabing naubos na raw nila yung mga monster sa kabilang panig kaya kailangan nilang lumipat dito. Pagkapasok sa loob, nakatayo lang yung mga guard kaya tinanong ni Hanbin kung bakit hindi pa kumikilos gayong papasok din naman dapat sila. Dito na biglang nagbago yung ekspresyon ng bida natin. Nanlaki yung mata ng mga guard habang tinititigan si Hanbin dahil baka sa mukha niya yung panganib habang tinatanong kung gusto ba ng mga guard na siya na lang ang makatapat nila doon mismo. Lumipat ang eksena sa hilagang silangang rehiyon ng Caldrai, particular sa Thousand Year Snow Mountain. Makikita yung isang dragon's nest na katatapos lang linisin ng mga tauhan ng simbahan. Nag-uusap ang dalawang inquisitor habang nagpapahinga. Tapos na silang i-check ang mga level ng mga refugee at wala naman silang nakitang kaina-hinala o kahit isang otherworlder sa grupo. Pang-anim na dragon's nest na ito na nakuha nila pero napabuntong hininga ang isa dahil parang may hindi tama sa operasyon nila. Nagtataka siya kung ano ba talaga ang problema. Sobrang swabe ng ambush nila at wala man lang silang naging casualty pero mukhang may naamoy na kakaiba ang kanilang commander. Inutusan silang maghanap pa ng mga clues o ebidensya pero ang reklamo niya, paano pa sila makakakita ng kahit ano sa dragon nest matapos itong full boss ng commander nila. Halatang may matinding ikinababahala ang kanilang pinuno. Dahil dito, kinwestiyon niya kung nasaan na ito. Sumagot ang kasama niya na dumiretso na ang commander sa church headquarters dahil may mahalaga raw itong kailangang iabot sa kanila. Paglipat natin sa Church of Darkness, particular sa loob ng Saintess Chapel, maririnig yung boses ng Saintess mula sa likod ng kurtina na bumabati sa kakarating lang na Head Inquisitor. Ito na iniabot ng commander yung fragment ng Amphilos blessing na nabawi nila. Pagkakita sa dala nilang fragment, ramdam agad ang pagkamangha sa loob ng simbahan. Saktong-sakto ang naging resulta ng Propacia, natagpuan ang laboratorio ng mga otherworlders at nabawi pa ang tinatawag na Amphilos blessing. Kahit maliit lang na piraso, umaapaw ang enerhiya nito, parang may sariling tibok na naglalabas ng kapangyarihan sa paligid. Sa panig ng Saintess, malinaw ang paniniwala na kung hindi dahil sa banal na mensaheng natanggap niya, matagal nang nalunod sa kaguluhan ang mundo. Para sa kanya, walang duda na ikinatutuwa ito ng Goddess of Darkness na si Kibriel, lalo na't si Leonhardt mismo ang nanguna sa tagumpay na iyon. Sa halip na magdiwang, nanatiling tahimik at seryoso ang Head Inquisitor. Halatang may bumabagabag, kaya inusisa kung may problema. Doon lumabas ang pagdududa ni Leonhardt. Sa kasaysayan, messenger lang ang ipinapadala ng Goddess para magbantay, hindi ito direktang nakikialam sa mundo ng mga mortal. Kahit ang paliwanag ng Saintess ay dahil umabot na sa langit ang tindi ng kalapastanganan ng mga otherworlders kaya napilitan na ang Goddess na kumilos, hindi pa rin kumbinsido si Leonhardt. Ang katwiran niya, pagdating nila sa Dragon's Nest base sa Propacia, mahigit 100 na agad ang naging casualties. Kung alam naman pala ng Goddess ang lokasyon ng mga kalaban, bakit hinayaan pa itong mangyari? Bago pa matapos ang sinasabi ni Leonhardt, bigla siyang pinatigil ng Saintess. Dito na lumabas ang isang matandang babae mula sa likod ng kurtina. Sa loob ng 70 taon niya bilang Saintess, ngayon lang din siya nakatanggap ng ganito karaming banal na utos. Paliwanag niya, sadyang nag-aalala lang ang Goddess sa gulo ng mundo kaya ito direktang nakikialam. Pinagalitan niya si Leonhardt dahil masyado raw itong walang utang na loob para magreklamo pa ng ganoon. Kahit pa pinagpala at pinili siya ng Goddess, lumalampas na raw si Leonhardt sa kanyang limitasyon. Dahil dito, agad na humingi ng paumanhin si Leonhardt dahil naging careless siya sa kanyang mga salita. Medyo kumalma naman ang matanda at sinabing baka dala lang ito ng bugso ng damdamin ng isang binata dahil hindi naman tumatanda ang katawan ni Leonhardt. Pero binalaan siya na hindi na siya bata para gumawa ng gulo, kaya dapat siyang mag-ingat sa bawat kilos at salita niya. Pahabol pa ng Saintess, huwag daw kalimutang tanggalin ang maskara. Dito na dahan-daang inalis ni Leonhardt ang suot at sa sandaling iyon, halos kiligin at hindi makahinga ang mga tauhan ng Saintess nang masilayan ng napakagwapong mukha ng Head Inquisitor.
Maging ang Saintess ay hindi nakatiis at biniro si Leonhardt na huwag sayangin ang kagwapuhang ibinigay ng goddess sa kanya. Habang seryoso ang lahat, sinimulan na ng Saintess ang isang sagradong ritual sa hawak niyang fragment. Tila isang alay ito para kay Kibriel bilang pasasalamat sa blessing ng demonic god na nakuha nila. Pero habang isinasagawa ang ritual, hindi pa rin maalis ang duda sa isip ni Leonhardt. Napapansin niya na masyadong detalyado ang mga huling propesya na natatanggap nila, isang bagay na hindi naman nangyayari dati. Paulit-ulit na silang nakakabawi ng Amphalos blessing mula sa Great Earth, pero tuwing magtatanong sila kung ano ba talaga ang silbi nito, ang tanging sagot lang ay kailangang manatiling sikreto ito mula sa ibang simbahan. Eksaktong pagkatapos ng ritual, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang bumalot sa buong paligid habang pilit na iniintindi ni Leonhardt ang totoong motibo sa likod ng lahat ng ito. Dito na lumipat ang eksena sa isang dimensyon kung saan isang tauhan na ang humahawak sa fragment na ipinadala ng Saintess. Hindi na ito ang unang pagkakataon na nakatanggap sila ng Amphalos blessing, at dito na nga ipinakita si Garhan na siya palang nag-uutos sa likod ng lahat. Para sa kanya, talagang maaasahan at hindi siya binibigo ng Church of Darkness. Makikita natin na halos mabubuo na yung Amphalos blessing. Pero imbes na matuwa, si Zenovia parang nagtataka pa kung bakit ang bagal ng usad. Tinanong niya si Garhan kung gaano na ba kalaki ang itinaas, pero ang sagot ni Garhan, nasa 3% lang daw. Ang dahilan, konti lang daw kasi yung mga refugees na nakuha nila kaya hindi ganun kabilis ang proseso. Dito nyo makikita kung gaano kadumi maglaro itong si Garhan. Imagine, ginamit niya si Richard para ikalat yung mga fragments sa iba't ibang dragon's nest. Pero ang mas matindi pa, ginamit niya rin yung mismong simbahan para bawiin at kolektahin yung mga mas advanced na version ng fragments na. At hindi lang yan, nilinis din ni Garhan yung mga miyembro ng Great Earth na sa tingin niya ay pabigat lang. Sabi nga ni Zenovia, parang ang daming natutunang maduming politika ni Garhan sa kaharian niya. Pero ang hirit lang ni Garhan, kahit hindi tumatanda ang katawan niya, yung utak naman daw niya ay lalong tumatalas. Ang nakakapagtaka lang dito, medyo na-disappoint pa si Zenovia kasi ang daling gumuho ng Great Earth, isipin nyo, sila mismo ang gumawa nun tapos ganun lang kabilis na wala. Pero depensa naman ni Garhan, hindi naman talaga mahina ang Great Earth, at sa totoo lang, hindi rin naman ganun kalakas yung mga Inquisitors ng Church of Darkness para basta silang pabagsakin. Dito sa part na to, itatanong ni Zenovia kung bakit nga ba sobrang daling nawasak ng Great Earth. Kasi isipin nyo, nagbigay sila ng sandamakmak na impormasyon sa simbahan bilang mga messenger ng Diyos. Pero hindi lang pala yun ang dahilan. Ang totoong dahilan, isang tao lang, si Leonhardt. Itong si Leonhardt, hindi lang siya basta Inquisitor. Siya yung hero of the next generation na biniyayaan din ng goddess, parang sina Zenovia at Garhan lang. Guwapo na, malakas pa. Pero ang malupit dito, kahit alam ni Leonhardt kung gaano na lang kaikli ang itatagal ng buhay niya, mas pinili niya pa ring magsilbi sa simbahan kaysa magpayaman o humanap ng sariling pakinabang. Sabi nga ni Zenovia, bakit hindi na lang nilahatakin sa panig nila si Leonhardt? Pero mabilis na umayaw si Garhan. Kasi itong si Leonhardt, ibang level ang pananampalataya. Kapag nalaman niyang kinalaban ni Zenovia ang kagustuhan ng goddess, sigurado, papatayin silang lahat nito. Kaya ang tanong, bakit hindi na lang nila ligpitin si Leonhardt? Kaso, sobrang useful daw kasi nito. Siya lang ang tanging healer na optimized para sa close combat at healing magic. Kumbaga, tank na, healer pa. Siya ang perfect na tao para hulihin ang mga otherworlders ng buhay para mapiga ang impormasyon. Pero heto ang plot twist, hindi ba pwedeng kumanta ang mga taga Great Earth tungkol ni Zenovia at Garhan kapag nahuli sila? Dito nyo makikita ang pagkademonyo ng dalawang to. Alam nilang mahina ang loob ng mga otherworlders at gagawin ang lahat para mabuhay, pero may insurance policy na sila. Nag-implant sila ng forbid dance spell. Sa oras na subukan nilang labagin ang rule na huwag magsasalita tungkol sa 4 heroes, doon nagagana ang sumpa. Makakaranas sila ng matinding sakit sa buong katawan at mamatay agad-agad. At dahil patay na sila, wala nang silbi ang healing spells ni Leonhardt. Ang ending, magiging alikabok lang sila at tuluyang maglalaho na parang bula. Wala talagang kawala. Dito na pinaalalahanan ni Garhan si Zenovia, siya mismo ang gumawa ng forbid dance spell na yun kaya dapat alam niya kung gaano katindi ang sumpa. Pero dahil nga isa siyang archmage, hirit ni Zenovia, sa sobrang dami na niyang nagawang spell at sa pagiging busy niya sa pag-aaral ng kapangyarihan ng goddess, hindi na niya lahat matandaan. Pero heto na ang pinaka-goal nila, kapag nabuo na ang Amphalos blessing, balak nilang sipsipin ang lahat ng divine power ng goddess. Imagine, literal na magiging Diyos na sila kapag nangyari yun. Kaso, may kulang pa. Sabi ni Zenovia, may isa pang fragment na kailangang makuha, pero akala niya ay wala nang natitirang dragon's nest. Dito na nagpaliwanag si Garhan na hindi lang sa dragon's nest makakahanap ng mga otherworlders at iba pang alay. May nahanap silang isang otherworlder na dinala sa Crater Prison, isang kulungan na matagal nang ginawa ni Garhan. Nagbigay na rin siya ng info sa simbahan tungkol dito, at sa ngayon, hinihintay na lang nila ang balita mula kay Leslie na kasalukuyang nag-undercover sa loob ng kulungan na yon. Habang mainit ang usapan ni Garhan, silipin naman natin ang sitwasyon ni Leslie.
Dito, makikita nating hindi na siya mapakali. Napapansin niya kasi na sunod ng pinapatay ng mga Inquisitors ang mga miyembro ng Great Earth. Malinaw na sa kanya ang laro ni Garhan at Zenovia, wala na silang silbi at itatapon na lang sila na parang basura. Naisip ni Leslie, kung hindi niya mahanap agad yung target niyang Otherworlder para taniman ng Amphalos Blessing at makatakas, siya na ang susunod na mamatay. Biglang may mga bulong-bulungan na yung mga preso tungkol sa isang Valtaran warrior na muntik na mapatay ang isang judge para tapusin ang kabulukan sa kulungan. Dito na lalong naguluhan si Leslie, kasi ang alam niya, patay na dapat yung warrior na yun doon pa lang sa ghost house. At heto pa ang nakakapagtaka, tinititigan niya yung lalaking naka-red scarf, si Lucian. Sigurado si Leslie na hindi ito galing sa Earth dahil bukod sa mababa ang level, bago lang ito sa kulungan. Ang tingin niya kay Hanbin, isa lang itong peking warrior na nagpapanggap na Valtaran. Report na kasi niya kay Garhan na napatay na nila yung taong tumutulong sa Church of Light, kaya laking gulat niya na may level 5 na Valtaran na pagala-gala. Sa kabilang banda naman, habang hinaharangan sila ng mga guards, uminit na rin ang ulo ni Hanbin. Gusto na sana ni Lucian na ubusin ang lahat para iligtas ang mga preso, pero pinigilan siya ni Hanbin. Ayaw ni Hanbin na maging wanted sila sa buong mundo lalo na't may dalawa pa siyang dragon na kailangang pakainin. Sa isip-isip ni Hanbin, gusto lang naman niyang manhunt sa dungeon at iwasan yung makulit na nobleman na yon. Kaya nung sumobra na ang pagpigil ng mga guards, nagpakawala si Hanbin ng isang matinding pagbabanta. Isang tingin pa lang na puno ng killing intent, napatras at nanigas sa takot ang mga guards. Doon pa lang, alam na nung mga guard na hindi lang basta ang kaharap nila. Dito na pumasok sa eksena si Lucian, kaya bigla na lang siyang nag-hysterical at ipinagsigawan niya sa mga preso na huwag lang maupo at maghintay na may magligtas sa kanila dahil kung hindi sila kikilos, walang magbabago sa bulok na sistema ng kulungang iyon. Syempre, gulat ang bida natin dito. Sa sobrang asar ni Hanbin dahil lalong lumalaki ang gulo, sinakal na niya si Lucian para lang mapatahimik ito. Pero huli na, dahil nag-spark na ang rebellion. Biglang sumabat ang isang matandang magsasaka at sinabing hindi si Lucian ang baliw, kundi ang buong kulungang ito. Aminado silang mga kriminal sila, pero hindi naman daw tama na mabulok sila sa death row habang may mga pamilyang naghihintay sa kanila. Dahil sa linyang yan, parang nag-apoy ang damdamin ng lahat at nagsimula na silang magprotesta ng sabay-sabay. Dito nyo makikita na wala nang nagawa ang bida natin kundi panoorin ang kaguluhang hindi naman niya ginasto. Maging si Leslie, hindi na rin makapaniwala at nasabi na lang na tuluyan ng nabaliw ang lahat sa loob. Pati ang judge, naalarma na rin sa ingay, kaya ang naging desisyon niya ay gumamit ng maduming paraan para patahimikin ang mga mababang uri na preso. Nag-utos na siyang ilabas ang mga ito sa selda para puwersahang tapusin ang gulo. Dahil dito, hinarap ni Hanbin si Lucian at tinanong kung anong klaseng gulo ba ang pinasok nila. Pero ang sagot ni Lucian, akala niya raw ay ang trabaho lang ng isang warrior ay iligtas ang mahihina. Pero mas nabilib daw siya kay Hanbin dahil ang isang tunay na hero ay tinuturuan ng mga tao na ipaglaban ang sarili nila. Naluluha pa si Lucian habang sinasabi kay Hanbin na ang talino at pagkatao nito ay mas matindi pa sa galing nito sa pakikipaglaban. Turing na raw niyang parang kuya si Hanbin mula ngayon. Dito na tuluyang naguluhan ang bida natin, lalo na nung isigan ni Lucian sa buong prison na sundan nilang lahat ang kanilang hero, ang Valtaran. Wala nang nagawa si Hanbin sa sandaling iyon. Sa gitna ng kaguluhan, biglang may lumitaw na isang preso na ikinagulat ng lahat. Dito na nakumpirma ni Hanbin at Leslie ang hinala nila, totoo ngang may Otherworlder sa kulungang ito, at hindi lang basta dahil isa itong Swordmaster level 61. Dahil sa takot, biglang tumahimik ang mga preso, bagay na ikinatuwa ng judge at sabi nitong, ito raw ang tamang antas ng takot para sa mga tulad nilang hamak na preso. Panakat niya, oras na tanggalin ng posas ng Otherworlder na ito. Hindi aabuti ng 5 minuto at ubos silang lahat, lalo na't naka-handcuffs pa ang mga preso kaya wala silang laban. Dito na napaisip si Leslie. Kahit alam niyang mas mataas ang level niya sa Otherworlder na yun, wala siyang magagawa dahil nakablock ang enerhiya niya ng mga posas. Ang tanging nasa isip niya sa oras na yun ay kung tatakas na ba siya o mananatili pa. Samantala, nagtrip pa ang judge sa pagiging mabait kunwari. Dinagdagan niya ng 50 years ang sentensya ng mga sumali sa riot at 100 years naman para kay Lucian na akala niya ay siyang pasimuno. Pero dahil babida nga si Lucian, itinuro niya si Hanbin at sinabing ang kuya niya talaga ang leader ng revolusyon. Doon yung makikita na lalong nanggigil sa galit si Hanbin dahil imbes na makatulong, lalo pa siyang idiniin ng bata. Dahil dito, nadagdagan din ng 100 years ang sentensya ni Hanbin. At dahil mapaglaro ang judge, nag-alok siya ng isang pastahan, paglalabanin niya si Hanbin at ang Otherworlder. Kapag nanalo raw si Hanbin, ibababa ang sentensya ng lahat. Pero laking gulat ng judge nung simpleng sumagot si Hanbin na hindi siya papatol sa laban. Sa isip ni Hanbin, ayaw niyang makita ng Otherworlder ang tunay niyang level sa oras na magsimula ang laban dahil naka-blindfold pa ito sa ngayon. At kampante siya na kaya naman niyang bawiin ang mahabang sentensya sa loob lang ng 2 o 3 buwan kung papatay siya ng marami sa lower levels. Sinabi pa ni Hanbin na pagbabayaran na lang nila ang sarili nilang mga kasalanan ng tahimik. Pero bago pa man makaalis ang bida natin, biglang nagsalita ang Otherworlder at tinawag si Hanbin sa pangalan
pangalang Eric Garron. Dito na napatigil sa gulat si Hanbin, paanong nalaman ng taong ito ang pangalang yon. Tumatawa pang hirit ng Otherworlder na kumikirot pa rin daw ang mga sugat niya mula sa nakaraan at gusto na niyang tapusin ang laban. Sa sandaling iyon, mukhang nakilala na ni Hanbin kung sino nga ba talaga ang nasa harap niya. Dito niyo makikita na tuwang-tuwa ang judge. Hindi niya akalain na may history pala ang dalawang ito, kaya lalong naging interesado ang postahan. Dahil pangit naman daw kung 2-on-1 ang laban, nag-alok ang judge sino ang matapang na sasama sa panig ng Otherworlder. Ang kapalit laya na agad pagkatapos ng laban, luman o matalo. May isang preso sanang gustong sumubok pero pinigilan siya ng kasama niya dahil alam nilang kamatayan lang ang aabutin nila sa tindi ng bagsik ng isang baltaran. Pero ang ikinagulat ng lahat, biglang tumayo si Leslie at nagboluntaryong sumali sa panig ng Otherworlder. Sa isip ni Leslie, ito na ang swerte niya. Imbes na hanapin pa, kusa nang lumabas ang Otherworlder sa gitna ng kulungan. Ang plano niya, itatanim niya ang Amphalos Blessing sa katawan nito, at kasabay nun, papatayin na rin niya itong si Hanbin na tingin niya ay isang peking warrior lang. Kapag napatay niya si Hanbin sa laban na to, magiging totoo na yung maling report niya kay Garha na patay na ang taong tumutulong sa Church of Light. Kumbaga, 2 birds with 1 stone, ang laro ni Leslie, malilinis na niya ang record niya, matatapos pa niya ang misyon niya. Dito niyo mapapansin na pati ang judge ay hindi na makapaghintay. Sabi niya, matagal-tagal na rin nung huli siyang nakapanood ng isang totoong madugong labanan. Kaya naman, ito ang dapat nating abangan, isang bakbakan kung saan hindi lang lakas ang labanan, kundi pati na rin ang tindi ng tradeoran sa loob ng arena. Kaya kung nagustuhan niyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated sa mga susunod nating pag-recap. Salamat, mga kabute!